Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpoy ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong talata ngayon ay makikita natin sa aklat ng mga Pilipos, kabanatang 1 at talatang 20. Una, ganito po ang mababasa natin. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadaklain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Pilipos, Kapitulo 1, talatang 20. Para kay Apostol Pablo, ano man ang mangyayari sa kanyang katawang laman, maging mabuhay man siya o mamatay, nais niyang madakila si Kristo na kanyang Maestro at Panginoon ng kanyang buhay. Katulad ng mga pangyayari sa mga sumunod sa pananampalataya pagkatapos nila noong mga unang siglo ng pananampalatayang Kristiyano. Isa dito si San Pelayo noong AD 925, pagkatapos niyang makumberte mula sa pananampalatayang Islam tungo sa pananampalatayang Kristiyano, tinanggapan niya pag-ati-atian ang kanyang katawan at itinapon sa ilog ng Cordoba, Espanya, kaysa tanggapin niya ang alok sa kanya ng emir ng Espanya na bibigyan siya ng maraming pera, damit, kabayo na masasakyan niya, at bigyan siya ng karangalan sa lipunan. Dahil sa kanyang matapat na pananampalatayang Kristiyano na hindi niya tinanggihan ang kanyang Panginoong si Kristo, maraming sa kanyang mga kababayan ang naging Kristiyano. Gayun din ang naging patotoo ni Apostol Pablo na bagamat sinabi na sa kanya ng Espiritu Santo na ang mga tanikala at kapigatian ay nagsisipaghintay sa kanya sa bawat bayan na kanyang madadatnan, kanyang sinabi, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga Gawa, kabanatang 20, talatang 23 at 24. Ang ganitong malakas na pananampalataya, paninindigan, pagtatalaga ng sarili, pananaw sa inaharap, at pagpapasya na walang kinatatakutan, ay maliwanag na nangangahulugan na wala nang naiwanang pagpapahalaga sa sarili o buhay sa laman ng isang Kristiyano, kundi ang sa kanya'y mahalaga na ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay wala ng tibo sa kanya, may tanyag lamang si Yesu Kristo na kanyang Panginoon. Ang kapatid kay Kristo, alam kong magagawa din nating makipagtipan sa Diyos na sabihin natin, sa buhay man at kamatayan, ay may tanyag natin si Yesu Kristo dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Sapagkat sapat ang kanyang biyaya, kalakasan o kapangyarihan, kaaliwan, kapayapaan at kaginawahan kung aangkinin lamang natin alang-alang sa kapurihan ng Diyos at sa kapanahang espiritual ng mga taong nakakakilala sa atin at ang mga nasa palibot natin. Panimit na ginagamit ng Diyos na paraan ang kamatayan ng kanyang mga banal upang lalo pang dumami ang sa kanya ay dudulog at mananalig sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo ang wika ng ating Panginoon Kristo. Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay,
ay matitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, magbubunga ng marami. Juan Kabanatang 12, talatang 24. Pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon Kristo at sa pagbaba ng Espiritu Santo, sa una at isang pangangaral lamang ni Apostol Pedro, 3,000 tao ang sumampalataya sa Panginoon Kristo. At pagkatapos ng 1 linggo, 5,000 tao ang nagkaroon ng pananampalataya na si Jesus ang siyang Kristo. Sa makatuwid ng karoon ng katuparan, ang sinabi ng Panginoong Jesus nang sabihin niyang, "Pag-alis ko dito sa sanlibutan, higit pang marami ang may lalapit ninyo sa Diyos kaysa ngayong kasama ninyo ako." Pagkatapos din pinatay ang 5 Amerikanong misyonero ng mga uka sa Ecuador noong 1957, itinuloy ng kanilang mga pamilya ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga mamamatay taong ito. At doon pa lamang sila naging mga Kristiyano, bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, salita ng Diyos, at buhay at kamatayan ng mga naunang misyonero. Ito ang kahulugan ng sinabi ni Apostol Pablo sa ating talata, na sa buhay man at kamatayan, nais niyang maitanyag ang kanyang Panginoon na si Jesucristo. Bakit hindi natin gawin ngayon din ang ganitong kapahayagan na sabihin sa Kanya, "Panginoon Jesus, sa buhay man at kamatayan, nais kong maitanyag ang iyong banal na pangalan sa kapurihan ng Diyos at sa kapakanang espiritual ng mga taong nasa palibot ko." Kung magagawa natin ganito, naniniwala ako na higit pang marami ang may lalapit natin sa Panginoon sa tanang buhay natin. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Espiritong sumasa amin, puspusan mo po kami ng iyong kabanalan, kapangyarihan at biyaya upang may sakatuparan namin ang aming pakikipagtipan sa Diyos Ama, na sa buhay man at kamatayan ay may tanyag namin ang aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Sa Kanya pong pangalan, inihiling po namin ang lahat ng ito. Amen.